Halos halos lahat po, sir. Ang wala lang po tayong naitalang flooded areas ay ang lalawigan ng Aurora sa kasalukuyan po. O paha po ang sitwasyon dyan po sa Region 3, kaugnay nga dito sa epekto ng patuloy na pag-uulan dulot po ng habagat. Yes, opo. Akala ho natin kahapon sumilip si Haring Araw, pero akala natin magtutuloy-tuloy siya. Kaya lang kahapon po ng hapon hanggang kaninang madaling araw at ngayon pa rin po ay bigla pong bumuhos ang malalakas na pag-ulan. Actually, ang Central Luzon po sa kasalukuyan ay nakakaranas ng cloudy skies to heavy rains ang nararanasan po natin ngayon dito po sa ating lalawigan. Opo. Ang gaano karami pong mga lugar sa batay po sa monitoring ninyo ang kasalukuyang lubog po sa baha ngayon? Well, sa kasalukuyan po, based dito sa mga nakuha nating reports sa mga different local government units, yung mga lubog na lugar po dito sa Gitnang Luzon ay umabot na sa 405, no? Ang breakdown po niyan ay meron po tayong 23 barangays na lubog dyan po sa lalawigan ng Bataan, 109 sa May Bulacan, 7 sa Nueva Ecija, 235 dito po sa Pampanga, 29 sa Gawing Tarlac at dalawa naman po sa May Zambales, sir. Lahat ng probinsya, syudad ay may naitala po kayong mga pagbaha, Sir Raymond. Tama ho ba? Halos lahat po, sir. Ang wala lang po tayong naitalang flooded areas ay ang lalawigan ng Aurora sa kasalukuyan po. Opo, at kumusta naman po yung ating mga kababayan na apektado po nito mga pagbaha ngayon? Well, sa kasalukuyan po, marami rin po tayong mga kababayan ang nasa loob ng mga evacuation centers. Meron ho tayo sa kasalukuyan a total of 277 open evacuation centers, and they are housing about 5,103 families. That is also equal to 17,923 individuals po. So medyo malaki po yung naging epekto nitong patuloy na habagat dito po sa Gitnang Luzon. Opo, at tuloy-tuloy ho ba yung mga pag-evacuate? May mga lugar ho ba na medyo mahirap pong pasukin? Meron pa rin pong tuloy-tuloy na nagsasagawang mga evacuation procedures, pero yung ibang mga lugar po kasi talagang medyo hirap po yung ating mga responders na pasukin kasi as of this moment meron ho tayong naitala na 69 roads not passable to light and heavy vehicles dyan po sa lalawigan ng Bulacan at dito po sa may lalawigan ng Pampanga. And kasama na rin po noon 69 not passable roads, meron din po tayong naitalang 5 mga tulay na hindi passable to light vehicles dyan po sa may Bulacan at sa may Gawing Zambales. Opo, opo. At bago ko ulit pasa kay partner Admar, so far naman sa ngayon ay yung mga kababayan natin naaabutan ho naman ng mga ayuda, tulong dyan po sa mga evacuation centers po sa mga probinsya at sa mga syudad po na sakop po ng Region 3. Yes po, actually yan po yung talagang tinututukan natin. Bago pa man po dumating yung mga ganyang mga pangyayari, sinisiguro po natin na at least meron silang mga stockpile ng mga relief goods, both food items and non-food items. And then kasabay po niyan, katuwang naman po natin yung ating mga kasamaan sa DSWD. So tuloy-tuloy po yung pagbibigay nila ng mga family food packs doon po sa mga kababayan natin sa loob at sa labas ng mga evacuation centers. Ginoong Raymond, magandang umaga. Si Admar po ito. Diyan po sa Pampanga, viral yung mga videos dahil po sa grabing mga pagbaha. Sa kasalukuyan po ba, ano po yung pinakamalalim na baha na naitala po dyan sa inyo pong rehiyon? Well, sa kasalukuyan po, based sa ating koordinasyon, ang nakikita po nating pinakamalalim na tubig ay humahabot po ng hanggang bewang. So, kasunod po nun, kaya po meron tayong naitalang mga not-passable roads, dala na rin po ng napakalaking volume ng tubig na bumaba dito po sa Gitnang Luzon. Opo, sa kasalukuyan po, suspendido pa rin yung trabaho at sa gobyerno at pasok dyan po sa mga lalawigan ng Gitnang Luzon. Yes po, tama po yun. Halos lahat po ng mga
lalawigan dito sa gitnang Luzon ay nag-shift into alternative learning modality para sa mga mag-aaral, and then sa mga government work naman, alternative work arrangement in the provinces of Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, maliban lang po dyan sa lalawigan ng Aurora. Opo, pag mga ganito pong klase ng panahon po at mga pagbaha, mga ilang linggo po bago ito lubusan na humupa po ang tubig baha dyan po sa gitnang Luzon, Ginoong Raymond? Well, meron pong mga areas talaga dito sa region, no, na medyo tumatagal po talaga yung baha sa kanilang mga lugar. Kasi nga po, dala ng yung pong galing na tubig galing sa upstream na bumababa. Dito rin po kasi natin sinasalo dito po sa Central Luzon. Kaya meron po talagang mga lugar, especially yung mga malalapit sa mga baybayin, ang medyo nagtatagal po yung pagbaha. Pero ganun nga po, considering yung panahon natin ngayon, hanggang sa ngayon ay nakakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan. So baka maaari po natin sabihin na medyo magtagal pa yung mga pagbaha dito po sa ating rehiyon. Opo, nakaambag din po ba sa mga pagbaha ang mga dams po natin? Nagsisipunuan na po ba? Nagsisiapawan na po ba yung mga dams dyan po sa gitnang Luzon at nagpapakawala na ng tubig? Well, kanina lang po, no, naka-receive tayo ng isang advisory galing sa Ipo Dam. Kasi po parang umabot na siya doon sa kanyang normal high water level na 101.10. So sa kasalukuyan po, kasi as of 5 AM kanina, based po doon sa nakuha nating information, ang water level po ng Ipo Dam is 101.47 na. So naglabas po ang pamunuan ng Ipo Dam or ng NPC na mag-dam release daw po sila mamayang mga alas 9 ng umaga. Well, ito pong advisory naman na ito ay coordinated na, especially dun po sa mga lugar na dinadaanan ng tubig na manggagaling po dyan sa Ipo Dam, particular dyan po sa lalawigan ng Bulacan. Opo. Siguro, Sir Raymond, mensahe, paalala po ninyo sa ating mga kababayan na ngayon ay apektado po nitong mga pagbaha dyan po sa Region 3. Yes po, so sa ngalan po ng ating officer in charge ng Office of Civil Defense Region 3 na si Michelle Biruiz, so parati po nating pinapaalala sa ating mga kababayan ng iba yung pag-iingat, ano? Lalo na dito sa nararanasan nating sama ng panahon. Wag po tayong pakasisiguro kasi kung minsan sumisilip ang araw, tumitigil ang ulan, pero maya't maya nandiyan na naman ang mga pagulan, minsan nga po napakalakas ng mga pagulan. So wag po tayong pakasisiguro, lagi po tayong mag-ingat, iba yung pag-iingat, and sumunod po tayo dun sa mga paalala ng ating mga local chief executives, sa ating mga local government units, at tumutok po tayo sa mga himpilan na pwedeng makapagbigay sa atin ng mga impormasyon, mga tamang impormasyon, kasi nga po iniiwasan din po natin yung pagkalat ng mga fake news, ano, yung pagkalat po ng malinformation, misinformation, disinformation, kasi nga po hindi po ito nakakatulong sa atin, lalo na sa ating mga kababayan na sobrang apektado ito nga nararanasan natin sa manang panahon. Alright. Maraming salamat po Sir Raymond, sa inyo po oras at sa pagbibigay po ng impormasyon. Yes, maraming salamat din po at mag-ingat po tayong lahat. Mga kababayan, si Ginoong Raymond Garcia, Information Officer ng OCD Region 3, ang ating nakasama. Napakinggan po ngayong umaga, kaugnay nga po ng epekto ng habagat dyan po sa Region 3.